Magandang araw mga batang grade 5. So nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video lesson. Ayan, dito sa video natin ay ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo makakagawa ng isang slide presentation na mayroon namang audio at video. Gamit pa rin syempre ang ating Microsoft PowerPoint. Yan ang aralin natin dito sa EPP-ICT Quarter 1, Week 5, Day 4. Ayan, pero bago natin umpisa ng talakayan, kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para always kang makapanood ng mga video lesson na ginagawa natin katulad nito. Alright, so nabanggit ko na nga kanina, ang tuturo ko naman sa inyo ay ang paggawa ng isang slide presentation na mayroon namang kasamang audio at video gamit pa rin ang Microsoft PowerPoint. Muli, ito ang inyong magiging guro sa aralin na ito, si Sir El Maestro. Ayan, so syempre ang una nating gagawin ay pupunta ulit tayo sa PowerPoint application sa ating mga laptop or sa ating mga computer na ginagamit. And then syempre, ito yung lalabas. Pipindutin natin ang blank presentation para makagawa tayo ng isang panibagong file dito sa ating Microsoft PowerPoint. Okay? Tanggalin lang natin to. Ayan, so para makagawa tayo ng isang slide presentation, unahin muna natin yung audio. So pag sinabi natin audio, muli ito ay tungkol sa mga sounds, mga tunog. Ayan, so maglalagay tayo ng background music, kunyari sa slide presentation natin. So kunyari, ilalagay natin yung ating paboritong kanta habang nagpi-play yung ating mga pictures sa isang slide presentation. So, pwede natin siyang lagyan ng background. Ayan. So, ang unang step natin, ayan, mayroon akong pre-downloaded dito na sounds para hindi tayo mahirapan sa gagawin natin. Okay? So, pinakaunang step natin syempre ay pupunta tayo dito sa ribbon tab at syempre, hanapin natin ang insert button. Okay? So, click natin yung insert. Ayan. So, pag lumabas na itong insert, pupunta tayo dito sa may bandang kanan, pipindutin natin tong media. Sa ibang mga laptop, yung mga updated version or sa ibang computer, nakalabas na mismo dyan yung audio. Pero pag ang gamit nyo ay medyo matagal, hindi naman sobrang tagal, kasi katulad itong ginagamit kong laptop, ito ay 2017, lumalabas dito ay media, Pero sa mga bagong laptop, mga bagong computer, ulitin ko, nandiyan na mismo yung audio. Under media, nakalabas na dyan mismo yung audio. So, pipindutin nyo lang yung audio, So, kung sakali namang ganito ang makita nyo, katulad sa akin, click nyo muna yung media. Ayan, then, eto na ang lalabas. So, mayroon kayo tatlong pwede pagpilian, video, audio, and then screen recording. So, syempre, ang topic natin ay audio, so, click natin yung audio. Ayan. Then, under audio, meron din kayong dalawang pwede pagpilian, yung audio on my PC, then record audio. So, pwede kang mag-record mismo. Kung diba, gusto mo magsalita, pwede mong gawin yon dito sa Microsoft PowerPoint. Or kung meron ka namang mga tugtog na pre-downloaded or downloaded na mismo sa iyong laptop or computer, pwede. So, katulad ko, naka-download na ako ng isang tugtog o isang sounds. So, kiklik ko na itong audio on my PC. Ayan, so click natin yan. Then, hanapin mo sa dialog box kung saan siya nakasave. Ayan. So, ako kasi nakasave dito sa desktop. Ayan. Then, ito yung file name ng aking sound na ilalagay dito sa aking slide presentation. So, yung Dalahican Hymn, ito yung aming tugtog sa aming paaralan. Yung Dalahican Hymn. So, click mo lang yan. Then, click mo yung insert. Okay? Then, pag nakita mo tong, yung parang symbol na ganyan, yan yung symbol ng or icon ng audio. So, pag mayroon ka na nakitang ganyan, ibig sabihin, ay nailagay na ang audio sa yung slide presentation. Okay? Then, kung gusto mong i-adjust naman yung sound, click mo lang yan, lalabas ito. Ayan. Pwede mo siyang dagdagan or lakasan yung volume, depende sa gusto mo. Or kung gusto mo na siyang i-try, pwede mo siyang i-try dito. Ayan. Ayan. So, kunyari, yan, tumutugtog na siya. Okay? Then, kung gusto mo siyang lagyan ng cover para mas maganda, para hindi siya masyado kita, pwede naman. Gusto mo siyang lagyan ng picture. Kunyari, lalagay ko picture ng logo ng school namin. So, insert. Then, punta tayo sa picture. Ayan. Then, logo. Ayan. So, lagay lang natin dyan yung logo. Ayan. So, kung makita nyo, nawala na yung icon ng sounds kasi nandiyan lang yung sa ilalim.
Okay, so kung gusto mo na siyang i-play at gusto mo siyang testingin or i-try, click mo lang ulit yung slideshow. Ayan. Click natin kung meron na tayong audio sa ating slide presentation. Ayan. Then isa pang click. Ayun. So narinig nyo ba? Ayan. So meron tayong sounds. Ayan. Di ba? So habang naka-flash yung logo ng school ninyo o ng school, nagpe-play naman yung tugtog ng Dalahican Hymn, yung aming school hymn. Ayan. Di ba? Alright, so stop na natin. Ayan. So napakita ko na kung paano tayo i-insert ng audio dito sa ating slide presentation. So next naman is yung video. Ayan, madali na lang yung video. So cut lang natin to. Ayan. So next naman is video. So ulit, pag sinabi natin video, yan yung actual na paggalaw. Yung paggalaw ng mga bagay. Ayan. So yan yung tinatawag natin na video. So click lang natin yung insert. Ayan. Then, after insert, punta ulit tayo sa media, nasa bandang kanan. Alright. So, under media, ayan, katulad ng ginawa natin kanina sa audio. So, nandiyan yung video, audio, and then screen recording. So, click mo lang yung video, then, insert video. Ayan. So, meron dyan, under video, meron dyan tatlong pwede pagpilian. Pwedeng this device, stock videos, or online videos. Ayan. Kung gusto mong kumuha sa YouTube, sa Facebook, pwede rin naman. Pero tayo nakasave na dito sa laptop para mas mabilis. Click lang natin yung this device kung nakasave na sa laptop or sa computer ang inyong video. Ayan. Then, hahanapin mo ulit sa dialog box kung saan siya nakasave. So, sa akin kasi nasa desktop siya. So, ito siya, yung Modular Distance Learning Dry Run. Yan din yung ginawa kong video before para iwas tayo sa copyright. Ayan. So, click lang natin yan. Then, click natin yung insert. So, pag na-click mo na yung file name or title ng video, click mo na yung insert. Okay? Ayan. Ayun. So, nandito na siya. So, kung mapapansin nyo, naka-black screen. Pero ganyan talaga siya. Pag play mo naman yan, ayan, automatic lalabas yan. So, huwag kayong mag-alala. Sabihin nyo, bakit naka-black yung aking yung video na na-copy ko. So, hindi naman siya, sa una talaga naka-black siya. Pero pag play mo siya, once na play mo, ay gagana naman yan. Okay? So, sa video pala, pwede mo siyang i-adjust para siyang picture. Gusto mo siyang paliitan, okay? Gusto mo siyang palakihan. Siyempre, kung isang video lang naman ang ilalagay mo sa isang slide, i-maximize mo na yung buong screen para mas maganda. Pero kung marami kang video ilalagay dyan, so pwede mo naman siyang liitan na adjust siya. Depende sa gusto mong size. So pwede mo siyang i-resize or pwede mo naman siyang lagyan ng background habang nag-play yung video. Meron pa siyang background dito sa niya. Pwede. So pwede mo siyang gawin yon. Or kung gusto mo siyang lagyan ng animation, pwede rin. Pagpasok ng video, mayroon siyang animation, pwede. So, kunyari, dahil isang video lang naman to, lalakihan na natin. Ayan. Lakihan na natin siya. Okay. Sakupin natin yung buong screen. Ayan. Ayan. So, kung gusto mo siyang lagyan ng animation, click mo lang yung video, yung pinaka-video mismo, then click mo lang to. Then, punta ka lang sa More Entrance Effects. Ayan. Marami kanyang pwedeng pagpilian. Yung mga ganito, ibig sabihin, naka-hide siya, hindi siya pwedeng piliin. So, ito yung mga pwede mong pagpilian. So, kunyari, ito ang diamond. Ayan. Then, click mo lang yung okay. Then, itry na natin kung magpi-play yung ating video na copy. So, slideshow lang tayo. Ayan. Ayan, meron siyang animation. Diba? Fast forward lang natin. Ayan, ako yan. Mukha ko nakita. Ayan. Diba? So, nagpe-play na yung ating video, Ibig sabihin, nakopy na yung video dito sa ating slide presentation. Ayan. Ayan. So, boses ko rin yan. Okay? Ayan, stop na natin. Ayan. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano muli makakapag-insert ng isang audio at ng isang video dito sa ating slide presentation. So hopefully ay meron kayo ulit mga nakuhang mga bagong kaalaman dito sa paggamit ng ating Microsoft PowerPoint, especially ang paglalagay ng audio and ng video. Ayan. So muli, kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para always ka makapanood ng mga videos na ginagawa natin, especially para sa EPP ICT 5. Bye-bye! So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.
Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! One, two, three, come on!